So, good day, students. So, today we are going to discuss about this topic, which is all about ABG or arterial glasses interpretation. Pero before that, ay now review muna natin yung mga basic concept in relation to this topic, which is about yung na-discuss ko last meeting regarding sa conditions like acidosis and alkalosis. So, in our previous discussion sa classroom, we already know that in our blood, there is a buffer system. Pag sinabing buffer, sila po yung tawag dito, they are a compound na kine-create ng katawan nyo or uh, isinisip uli ng reaction para makontrol yung pH ng dugo or nire-resist nila yung change in the pH of the blood. Although marami tayong ipinapasok na mga other substance sa ating katawan para magbago-bago yung pH ng dugo. Pero itong mga buffer na ito yung nagwo-work para ma-maintain. So, in your body, we all know that you have carbon dioxide, right? Because of your respiratory system. Now, in your blood, yung carbon dioxide na lapis ay ini-eliminate with an enzymatic reaction, especially the carbonic anhydrase. Anong ginagawa ng carbonic anhydrase? Yung carbon dioxide, ikino-convert niya into carbonic acid. Inire-react yung mga carbon dioxide with water in your blood to create this first buffer, the carbonic acid. Ang enzyme doon ay carbonic anhydrase. Now, ito naman, ibinabalance ito ng kanyang base. Kasi pag nag-dissociate ito, it will result to bicarbonate. Kasi pag tinanggal natin yung isang hydrogen nitong acid na to, magdi-deliver siya ng H plus ion sa solution and mag-i-increase din sa solution ang bicarbonate, which is a base. Ano? So, ito po yung equation ng buffer system na in relation to uh, condition like acidosis and alkalosis. Now, in our previous discussion, I already mentioned about the normal pH of the blood. So this is important to know because of to be able you to properly diagnose or properly interpret the ABG results of the patient. So, ang normal values ng dugo na titingnan natin ay 7.35 to 7.45. Okay? Lower than 7.35, we can say that it has acidosis. Greater than 7.45, we can say that it is an alkalosis. Now, meron tayo another parameter sa ABG, which is the partial pressure of carbon dioxide and the concentration of bicarbonates in the blood. Here, the last parameter is not directly related to our case in this discussion, yung oxygen. Pero I flash in my screen also the normal values of oxygen partial pressure, which is 80 to 100 millimeter of mercury. So, nilagay ko na lang to kasi may relationship din naman itong oxygen with this carbon dioxide in in the situation kung saan merong respiratory condition ang pasyente or may sakit sa baga. Okay? So, bicarbonate. So, another concept na kailangan ko i-point out sa inyo is when we deal with the readings of CO2, we deal with respiratory condition. Tandaan nyo, ang CO2 is something to do with respiratory condition. So, another concept here is CO2, when you deal with CO2, you're dealing with acidity of the blood. Okay? Kasi ang CO2, its level is directly proportional to the acidity of the blood. The higher the amount of CO2, the more acidic the blood is. Okay? Yun yung kanyang concept. The higher the partial pressure of CO2, the acidic the blood is, the lower the pH. Dito naman sa bicarbonate, siya naman yung directly proportional sa alkalinity, the blood. The higher the concentration of the bicarbonate, the basic the blood is. Okay? Pampa-basic siya ng blood, yung bicarbonate. Ito naman, pampa-acidic. So, I hope you digest those concepts. Okay? Now, in our condition that
affects our respiratory, yung mga illness na sa respiratory, kapag meron sakit sa baga, we can it can be resulted into acidosis of the blood. Kaya naman tinaterm siya as respiratory acidosis or alkalosis, right? So, if ang trigger nung pagbabago ng pH ng blood ay because sa sakit sa baga, respiratory yung ating acidosis or alkalosis. Okay? So, I hope you digest the concept na ang respiratory acidosis at alkalosis, hindi sila yung mismong sakit. Sila, ang acidosis and alkalosis na yun ng blood ay trigger nung sakit sa baga. Trigger pala nung sakit sa baga. Let's say, for example, if the body of the patient has an elevated level of carbon dioxide, we can say that the pH of the blood will become acidic. So the pH of the blood drops. So that condition is referring to respiratory acidosis. Ang mga trigger po ng respiratory acidosis at pagiging acidic ng dugo because of that respiratory conditions are the following. Example, kapag ang pasyente natin ay may pneumonia, okay, merong asthma, or merong COPD. Ano yung COPD? Ang COPD ay hika. Hika. Okay? So, nagkukos siya para mag-hypoventilate ang pasyente. Ibig sabihin, may nahihirapan sila huminga ng malalim, masyadong mababang paghinga at mabagal. Kasi nga, with that disease like pneumonia, COPD, and asthma, yung airways kasi ay hindi normal. So, that's why hindi makapasok na maayos yung hangin, yung oxygen. Kaya hindi rin ma-release ng maayos ng katawan yung CO2. Kasi kaya nga tayo nagbe-breathe in ng oxygen para makuha yung mga carbon sa dugo para ma-release as CO2. Ngayon, kung hindi nangyayari siya ng normal, mag-a-accumulate yung CO2. Masyadong mabilis yung production ng CO2 ng katawan natin kaysa sa kayang ilabas ng katawan natin. That's why nag-de-increase yung level ng CO2, nagiging acidic yung dugo. Okay, nagre-result into what we call respiratory acidosis. Next. Kapag naman nag-decline yung CO2, like in the condition kapag nag-hyperventilate naman yung pasyente to a certain illness, nagdi-decrease naman po yung CO2. Ibig sabihin, mas madami po yung inilalabas na CO2 ng ating respiratory system compare sa kayang i-produce ng ating katawan. That's why nagdi-decline yung level ng CO2 sa dugo. It will result to increasing pH. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ang level po ng CO2 ang determinant ng acidity. The higher the CO2, the lower the pH, the more acidic the blood. Kapag lower naman ng CO2, tataas naman ng pH kasi nagiging basic naman ang dugo. Di ba pag the higher the pH, mas basic. So, kung mababa yung CO2 na kung saan magre-react sa water para maging carbonic acid, magdi-decline yung creation ng weak acid na carbonic acid sa katawan. That's why yung pH ng katawan ay umi-increase. Nagiging basic. Okay? So, kasi mababa yung CO2. So, ang tawag dun sa condition na yon ay respiratory alkalosis. Conditions that cause this respiratory alkalosis or yung pagiging basic ng dugo, sobrang basic, due to respiratory condition ay ang mga sumusunod. Example, kapag ang pasyente ay may exacerbated asthma. Ano po yung exacerbated asthma? Yung asthma niya sobrang lala. That's why malalim masyadong paghinga dito ng pasyente at bibilis. Yun yung hyperventilation. Kung mabilis at malalim, nag-i-increase yung pag-release ng CO2 compare sa kayang i-produce ng katawan. That's why, ano mangyayari sa level ng CO2 sa dugo? Nagdi-decrease. Okay? Ano pa yung example na nakakapagpa-hyperventilate sa pasyente na sakit? Yung pneumonia pa din. May pneumonia po kasing klase ng pneumonia na nakakapagpa-hyperventilate. Yung isa kasing pneumonia, yung acute pa lang, yung hindi masyadong malala. Pero pag malala na po kasi, masyado na siya lang nag-hyperventilate doon. Example, din, sa hika din, meron din yung malalang COPD. So, alkalosis ang nangyayari. Sa alkalosis, ang nangyayari ay, sa acidosis ang nangyayari ay hypoventilation, conditions like yung hindi masyadong na pneumonia, COPD, at saka asthma. Shallow ang breathing, tapos hindi masyadong malalim. That's why
nare-retain yung CO2 sa dugo, hindi na ilalabas ng respiratory system. Kapag naman masyadong malalim ang paghinga, ang tawag naman doon ay hyperventilation. Yun naman, ang mga kondisyon na nagtitrigger nito ay katulad ng exacerbated asthma, malalang COPD, at saka pneumonia. Okay? Nagiging alkaline naman ng dugo. Decrease ang CO2 kasi masyadong ibinubuga ng katawan. Okay? Next. In terms naman sa metabolic condition, ang affected naman diyan na organ ay ang kidney. Okay? So, ang titingnan naman natin sa readings ng pasyente ay yung kaniyang bicarbonates. Okay? So, in the in case of metabolic acidosis, ang level ng bicarbonate natin ay mas mababa kaysa sa normal. Di ba may normal values ako pinakita? Pag mas mababa sa 22, di ba yung lowest niya 22, tapos highest ay 26, ay magkakameron tayo ng acidosis. Bakit? Kasi mababa masyado yung base. Di ba ito yung base? Ito yung ating mag-neutralize sa acidity ng katawan. So kung masyado mababa yung base buffer natin or yung conjugate base natin, ay magiging acidic naman ang pH ng dugo. So bababa ang pH ng dugo. Tingnan nyo directly proportional. Magbaba ng bicarbonate, pag acidic ng dugo. Kasi nga, ang bicarbonate ay measure ng basicity. Kailangan mataas ang bicarbonate para tumaas ang pH ng dugo. Ngayon, kung bumabagsak siya, nagiging declining din ang pH. Kaya nagiging acidic ang dugo, resulting into acidosis. Okay? So, common trigger ng metabolic acidosis is, syempre, yung ating type 2 diabetes at saka yung specifically, yung mga may diabetes kasi, nakaka-encounter sila ng ganitong condition. Ang tawag ay diabetic ketoacidosis. Bakit? Kasi ang mga, 'di ba, mga diabetes ay nagde-decline yung utilization ng mga glucose sa katawan. So, kung hindi magamit yung katawan, nag-i-increase naman yung ketone bodies sa katawan. Yung ketones po ay alternative fuel ng katawan nyo in the absence of carbohydrates. Ano? Kasi yung iba, lalo na yung mga magke-keto diet, kakain lang ng karne, ng mga taba, ano, so walang carbohydrates, mag-increase naman ng ketones. Pag nag-increase yung ketones, nagpapa-acidic siya ng blood. Ang tawag doon ay ketoacidosis kapag mas mataas kaysa sa normal yung ketone bodies. So, yun yung isang trigger nitong metabolic acidosis sa diabetic ketoacidosis. Ang sunod pang trigger ay yung renal failure na kung saan yung kidney ay nag-shutdown. Ang ginagawa niya, hindi nire-release ng kidney ang mga H plus ion sa dugo. Di ba sabi ko nga sa inyo, pag increase ng H plus ion sa isang solution, pagtaas ng acidity. So, ang ginagawa ng kidney, hindi niya nire-release sa urine yung mga H plus ions na retain sa katawan. So, what happened to the pH of the blood? It will become acidic. So, it will result to the condition like acidosis. So, nagdi-decline yung pH. Ano? So, ang trigger, diabetic, ketoacidosis, at saka renal failure kung saan ini-retain ng kidney yung mga H plus ions sa dugo. That's why yung mga H plus ions, pag nag-bind siya sa mga bicarbonate, nagdi-decrease naman yung level ng mga bicarbonate kasi mas madami sila sa bicarbonate, hindi ayos yung proportion. Kaya, pababa ang bicarbonate. Next, metabolic alkalosis naman, tumataas naman dito yung bicarbonate. Okay, masyadong mataas. So, what happened to the pH of the blood? Tataas din po. Conditions like vomiting, ano yung vomiting? Nagsusuka. Ano po yung nagsusuka? Ang mga nagsusuka kasi, di ba, acidic man din yung suka. So, nagtatapon ng H plus ions naman ng katawan, ng acidity. Pag nagsusuka ang tao, nagbabamit. So, that's why, ang mangyayari, kung walang mag-neutralize sa mga bicarbonate, dadami siya sa dugo. Walang mag-neutralize na asida, so that's why mag-increase yung level ng bicarbonate sa dugo. What happened to the blood pH? So, mag-i-increase din. Ang result naman siya, ang resulta naman niya ay alkalosis. Okay? Vomiting nga, ang example nito na trigger. Ano pa? Diarrhea. Yung diarrhea na nag-i-increase ng secretion ng acid sa katawan or paglabas ng acid. Okay? Metabolic acid, alkalosis din ang magiging result nun. Dito, diabetes, ketoacidosis at saka renal failure na nag-hold ng H+. Dito naman ang trigger ay vomiting, pagsusuka, or diarrhea. Those are the examples, pero madami pang ibang metabolic condition na nagtitrigger nitong metabolic acidosis or alkalosis. Okay? I hope you digest those concepts. Next, itong mga pinapakita ko sa inyong example, they are uncompensatory status. Ibig sabihin, kasi 'di ba pag compensatory, may bawi yung kabilang side ng ng system ng katawan. May babawi siya para yung pH ng dugo ay hindi agad mag-drop ng sobra para hindi agad mamatay yung pasyente.
Ganito yung gagawin niyan. In case na ang pasyente mayroong respiratory acidosis, may compensatory mechanism diyan ng katawan. Ano? So, normally, ang readings nito, pag nakita nyo sa ABG, ay abnormal parehas ang CO2 at saka bicarbonate. Kasi kinocompensate ng bicarbonate ang, for example, ang CO2 or kinocompensate naman ng CO2 yung level ng bicarbonate. Ganun ang nangyari. Dun sa kanina pinakita ko mga scenario, normal yung isa abnormal. Dito sa compensatory or compensation, abnormal parehas. Tapos abnormal din ang blood pH. Kasi may dalawang level tayo ng compensatory. Kapag inap yung compensatory mechanism para ibalik sa normal pH yung dugo, ang tawag doon ay full compensation ha, full pag na-normalize yung dugo. Pero pag hindi kayang ibalik sa normal yung dugo ng compensatory mechanism, that is partial. Okay? To give you an example, ganito ang nangyayari. Sa respiratory acidosis, mataas ang CO2, so mababa ang pH. So, ngayon, ano po yung nag-neutralize ng acidity ng katawan na substance na pinakita natin kanina na buffer? That is bicarbonate. Anong gagawin na compensatory mechanism ng kidney? Ang gagawin niya, i-increase niya yung bicarbonate sa dugo by holding it. I-retain niya kasi. Ang gagawin ng kidney, yung urine output, same pa rin naman. Kaso yung content ng bicarbonate sa urine ay i-decrease ng kidney. That's why yung dugo mo magre-retain ng madaming bicarbonate. So, ang reading niyan, pag nakita nyo sa EBG, abnormal na yung CO2, abnormal pa yung bicarbonate. Yun yung magiging reading niya. So, ang ano nun, i-determine nyo kung sino yung compensatory. Si metabolic ba, or yung kidney ba, or yung respiratory. In this scenario, ang compensatory natin ay si ah kidney. Bakit? Kasi when we deal with acids, 'di ba sabi ko sa inyo, ang measure ng acidity ay carbon dioxide. Now, ang ating condition, acidosis. Nakita mong elevated yung carbon dioxide. Siyempre, directly proportional siya sa pagiging acidic. Kaya ang diagnosis nito ay respiratory acidosis ah talaga. Kasi directly proportional. Nakita mo, elevated din ng ano, hindi siya alkalosis, acidosis siya. Kung elevated ang ano, bicarbonate, hindi siya yung mismong diagnosis natin. Siya ay compensatory. This time, dito sa nakikita yung ano, hindi normal yung dugo. Acidic. Hindi nasa 3.35 to 3.45. Tawag dito sa scenario na ito ay partial compensation. Ha, partial ibig sabihin, hindi pa enough yung pagre-retain ng kidney ng bicarbonate para ma-neutralize yung acidity, maibalik sa normal pH yung dugo. Kaya ang tawag dito, partial compensation. Next, in terms of alkalosis naman, baligtad naman yung situation. Ang gagawin naman ng kidney, 'di ba, masyadong mataas ang pH ng dugo. Sino nga po yung directly proportional sa basicity or alkalinity? Bicarbonate. Okay? Ang gagawin naman ng kidney, sa halip na i-retain niya sa katawan, i-excrete naman ng kidney ng abnormal, yung pag-excrete, pag-release niya ng bicarbonate. So, i-increase ng kidney yung urine output na madaming bicarbonate. Okay? So, that's why i-decrease ng kidney yung bicarbonate level sa dugo. Bakit? Masyadong mataas yung pH. Kasi, para yung pH niya ma-regulate, ilabas natin yung mga bicarbonate. Ang bicarbonate dito ay below normal. Yung CO2 below normal din. Di ba? Kung nagiging basic ang dugo, ang gagawin ng na compensatory mechanism, tanggalin yung mga base sa dugo, which is yung bicarbonate. Nagets yung concept pa. Di ba? Bumababa ang CO2. So, ibig sabihin, bababa ang acidity. Ano? Ngayon, ang ating diagnosis ay alkalosis. Ano? Respiratory alkalosis. Kasi, when we look at the pH of the blood, it is very basic. Ngayon, nakita mo na hindi naman elevated ang bicarbonate. Ang bicarbonate kasi directly proportional sa alkalosis. Kung ito'y pataas, ang diagnosis mo dito, metabolic alkalosis, pero hindi siya pataas, pababa. So, what causes the pagiging alkaline? Yung pagbagsak ng CO2. Di ba? Directly proportional siya. Pag mababa ang CO2, umi-increase sa pH. So, that's why respiratory yung ating diagnosis dito. So, ang tawag dito ay alkalosis at ang compensatory pa rin niya ay ang ating metabolic part, which is the kidney. Ang gagawin ng kidney, i-release niya ng mas mataas na rate yung bicarbonate para mag-decrease siya sa dugo kasi nga masyado nang mataas yung pH ng dugo. Masyado nang basic yung dugo. Tanggalin natin yung mga base. Okay? Next.
In terms of metabolic acidosis naman, kabilang side naman ng system ang magre-react dyan, yung respiratory. Ano kaya ang compensatory mechanism naman ng system natin sa respiratory kapag naman may metabolic condition naman tayo, metabolic acidosis? Nakikita nyo, bumababa ang bicarbonate. Tama. Tapos decline din ng pH. Directly proportional itong bicarbonate sa, sorry, sa ano pala, BCCT, pero inversely proportional sa acidity. Tingnan mo, bumaba yung bicarbonate. Hindi naman mataas ang pH. Ibig sabihin, walang bicarbonate sa dugo, kaya walang mag-neutralize sa acid. Ano? Now, anong gagawin ng lungs? Ang lungs, mag-i-increase ng pag-release ng CO2 para pababain ang mga CO2 sa dugo. Okay? Okay? So, ganun ang gagawin. Kasi, alam bakit? Kasi nga, ang CO2 directly proportional sa pagiging acidic ng dugo. Para hindi sobra-sobra ang pagdadrop ng pH ng dugo, tanggalin natin yung nagpapa-acidic. Okay? Anong tawag naman dito pag dinidecrease ng lungs? Diba? Hyperventilation. So, masyadong faster breathing dyan yung tao. Tapos, increase rate yung kanyang breathing para naman, ma-release ng mas mabilis yung carbon dioxide. So, ang mangyayari sa carbon dioxide level, below normal. So, abnormal yung, below normal na yung ating bicarbonate, below normal din yung CO2. Pero, pagka ganun yung result nyo, tapos abnormal din, that is partial compensation lang. Ang compensation dito ng inyong katawan para yung pH na pagdadrop ay ma-regulate o ma-control, tatanggalin yung nagpapa-acidic sa dugo ng lungs. Ha, tandaan nyo, pagka meron kayong diagnosis na metabolic acidosis. Maintindihan nyo itong mga ito lalo kapag nagbabasa na tayo ng mga actual na data ng pasyente. Okay? Next, sa metabolic alkalosis naman, anong gagawin naman ng lungs? Ang gagawin naman ng lungs sa compensatory mechanism ay, since nagiging basic naman yung dugo, anong kailangan naman natin sa dugo para ma-neutralize yung mga base? Tama. Kailangan naman natin ay acid. Ano nga po yung directly proportional sa acid? Yung CO2. Ang gagawin naman ng lungs, i-increase naman niya yung carbon dioxide sa dugo. So, pag in-increase ang carbon dioxide sa dugo, may mag-neutralize ng pagiging sobrang basic ng dugo. Di ba ang carbon dioxide directly proportional sa acidity? So, tumataas yung pH, kailangan niyang i-control, pababain. So, mag-compensatory mechanism dyan ng lungs para hypoventilate naman. Bababaw naman ang paghinga ng pasyente dyan, babagal, mahihirapan siyang huminga. Para yung carbon dioxide ay ma-retain sa dugo, dumami yung level kasi masyadong nagiging basic. Okay? Para may mag-neutralize dito sa pagiging basic. Ano? So now, ang condition natin ay metabolic alkalosis with partial compensation ng respiratory. Kasi ang respiratory dito ang pumapawi dito sa ginagawa ng metabolic condition. Ang sakit niya pang metabolic, pero may epekto rin yan sa respiration. Tandaan nyo kung ang diagnosis nyo pang metabolic, may compensatory mechanism, may reaction yan sa lungs. Okay? I hope you already digest those concepts, and sa ating next na video ay magdidil naman tayo sa mga 3 steps ABG interpretation, which are the following. Okay? So, end ko na muna dito sa video na ito para hindi masyadong longer. So, i-repeat nyo lang yung panunood ng mga concepts na diniscuss ko para pagdating dito sa pag-i-interpret ng ABG ay magiging easy na lang sa atin kung paano siya i-diagnose. Okay? That's all for this video, and God bless.